Bakit mas malaki ang posibilidad na maunang maganap ang pre-tribulation rapture kaysa sa mid-tribulation at post-tribulation rapture? Kung nais mo itong malaman ay tapusin mo ang video hanggang huli. At kung gusto mong dumami ang makarinig ng mga videos patungkol sa usapang kaligtasan through Jesus Christ, ay baka naman pwedeng pakilike ang ating mga videos at pakishare na rin. At maraming salamat po sa mga nag-like at nag-share ng mga videos natin dahil malaking tulong po ito para makaahon din tayo sa algorithm. Kasi ang nangyayari na ngayon ay mas maraming like at share yung mga makamundo kaysa sa mga usapang ganito. Bilang Kristiyano, papayag ba tayo na ganito na lang ang mangyayari? Kung hindi ka payag ay like mo na yan dahil malaking bagay po yan para sa aming mga creators online. Hanggang ngayon ay mayroon pa rin hindi naniniwala sa rapture. Pero kapag rapture ang usapan ay may tatlong klaseng sikat: ang pre-trib rapture, mid-trib rapture at post-trib rapture. Unang-una sa lahat, bago natin talakayin ay nais ko lang ipaunawa na ang common ground sa ating lahat ng mga Kristiyano ay may rapture talaga na magaganap. Ang rapture in other words ay caught up o kapag tinagalog ay aagawin pa itaas sa alapaap. Ito yung nasa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may sinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trompeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Dito ay sinabi ni Apostle Paul na darating ang araw na kapag dumating ang Lord Jesus Christ para sunduin ang kanyang church ay aagawin pa itaas ang mga ito patungo sa alapaap. Sigurado ako na mayroon pa rin talaga yung mga taong nais makita ang word na rapture sa Bible. Kaya ang payo ko na lang sa inyo ay hindi po ito makikita sa English Bible at sa Tagalog Bible dahil ito ay salitang Latin. Kaya kung marunong po kayong magbasa ng Latin or Greek, ay basahin niyo po ang Bible translated in Latin or Greek. Ngayon, itong rapture na ito ay mabilisan at sinabi pa ni Apostle Paul na sa isang kisap mata, ito ay magaganap. Kaya sa isang kisap mata ay biglang mabubuhay yung mga natutulog kay Kristo. Saka yung mga taong buhay pa sa panahon ng rapture ay bigla ring magbabago ang pisikal na katawan sa glorified body at biglang aagawin pa itaas. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, dahil ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay ibabangong walang kabulukan at tayo ay mababago. Lahat ng pangyayaring ito ay magaganap sa isang kisap mata. Nais kong ipaalala sa video ito na ang pagiging Kristiyano ay espiritual at ito ay malayong higit sa nakikita ng pisikal na mata at malayong higit sa kayang isipin ng pagkakaintindi ng tao na para sa kanya ay reasonable. Tayo ay hindi lang nabubuhay sa pisikal at mental na mundo, kundi tayo ay nasa supernatural at spiritual na mundo, kung saan may langit at impyerno, may mga espiritu na mabuti at masama, at may anghel at mga demonyo, at siyempre may Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay hindi naniniwala sa rapture at mga misteryo na nakasulat sa Biblia, ay maituturing pa rin siyang natural man. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos sapagkat kamangmangan sa Kanya ang mga ito at hindi niya ito maaaring malaman dahil ang mga ito ay nasisiyasat sa kaparaanang espiritual. Ang natural man ay hindi kailanman makikita ang paghahari ng Diyos dahil ang paghahari ng Diyos ay nasa espiritual. Kaya kung hanggang ngayon ay ikaw pa rin yung tao na ang mentalidad ay kapag hindi ko nakita ay hindi ako maniniwala, ikaw ay pwedeng nasa estado pa rin ng natural man. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil kapag ang nilalaman ng Biblia ang usapan ay kailangan daw ng lengguwahe natin dito ay faith. Ibig sabihin, sa lahat ng naririnig at ginagawa natin na utos ng Diyos ay basic na ang faith. Dahil kapag wala pang faith na nabubuo ang isang tao ay talagang hindi niya paniniwalaan ang mga bagay na misteryo para sa mga natural man. At ang faith ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangang araw-araw ay kain tayo ng kain ng Word of God para lumaki tayo sa spiritual na pagkakaintindi. Ngayon, balik tayo sa topiko nating rapture. Yung pre-rapture ay magaganap bago ng Great Tribulation no 7 years. Great Tribulation sa lupa, ngunit sa langit naman ay celebration ng mararamdaman ng mga kasama sa rapture. At pagkatapos ng Great Tribulation sa lupa ay mangyayari ng Second Coming of Christ na pagbabalik sa mundo para makipagdigma sa Antikristo, False Prophet at Diablo. Dapat nating maintindihan na iba ang tribulation sa Great Tribulation.
Dahil kapag tribulation, nangyari na rin yan noon sa mga tao ng Diyos. Tulad na lang ng mga apostol noon na pinagpapatay sa karumal-dumal na paraan. Maging ngayon ay marami din ang nakakaranas ng tribulation. Tulad na lang ng mga Kristiyano sa bansang mga Islam, lalo na sa Iraq, pinupugutan sila ng mga ulo. At halimbawa din yung mga kapatid nating dating Islam na kinailangan pa nilang umalis sa kanilang mga bansa. Dahil kapag umalis sila sa Islam at naging Kristiyano ay pugot ulo ang katumbas noon. Subukan mong manood ng mga testimony nila at malalaman mong yung mga pamilya nila ang kanilang nagiging unang persecutor. Samantalang ang Great Tribulation naman ay ito yung time na talagang maghihirap ang lahat, mananampalataya man o hindi. Ito yung mga mananampalataya na hindi nakapaghanda sa pagdating ng groom kaya naiwan sila dahil naubusan sila ng langis na ang kahulugan ay Holy Spirit. Hindi naman naubos ang Santo Espiritu sa totoo lang, pero ayon sa parable of the 10 virgins ay nawalan ang 5 babae ng oil kaya kinailangan pa nilang umalis para magpunta ng bayan. Ephesians chapter 4 verse 30. Huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Kung pag-aralan mo kasi ang parable na ito, nagpunta ang 5 mangmang na babae sa bayan. Pwedeng ito ay nangangahulugan na busy sila sa gawain ng mundo kaya yung Holy Spirit na nasa kanila ay napipighati. Kapag ganito kasi ang nangyayari ay nagiging mahina yung power ng Santo Espiritu sa human spirit kaya walang naituturo yung human spirit sa soul area. Tapos ang mas pinalakas pa ay ang physical body na busy sa paggawa ng anumang bagay para lang din sa physical na mundo. Ang 5 babaeng ito ay nire-represent yung mga hindi napasama sa pagsundo ng groom. Pag-usapan na natin ang dahilan kung bakit mas malaki ang posibilidad na magaganap ang pre-trib rapture kaysa sa mid-trib rapture at post-trib rapture. Ito ang isang dahilan na hindi natin maitatanggi dahil may mga nauna ng pattern ng Diyos tungkol sa pagliligtas ng kanyang mga tao. Matthew chapter 24 verse 37. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Bago binahan ng Diyos ang mundo, ay ginamit niya si Noah para sabihin sa mga tao na darating ang pagkabahan ng mundo dahil nagalit na ang Diyos sa kasamaan ng tao na nakurap. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao dahil busy silang nagsasaya at nabubuhay sa makamundong normal na gawain nila noon. Isa pa ay nasa disyerto si Noah kaya parang imposible talaga na magkakaroon ng baha doon. Dito na papasok yung nasabi natin kanina na pagkakaiba ng natural man sa taong may paniniwala sa salita ng Diyos. Dahil yung natural man ay nakatingin lang sa nakikita ng pisikal niyang mata na disyerto tapos si Noah lang ang naiiba sa kanilang lahat. Kaya yung nag-process lang sa kanilang utak ay yung naiintindihan lang nila base sa kanilang pisikal at mental nilang estado. Kaya tuloy sa huli ay nalunod sila sa baha. Katulad din yan ngayon kung bakit biglang dumami yung nagsasabi tungkol sa rapture at mga nakakita ng vision tungkol sa rapture. Bago pa dumating ang baha ay nakasakay na si Noah at ang kanyang pamilya sa daong at ligtas na sila. So ito ay nangangahulugan ng pre-tribulation rapture. Intindihin natin na yung 7 years tribulation ay halo-halong paghihirap na yan. Nariyan na ang Antikristo at ang wrath of God. Ang pagdating ng malaking baha ay representation ng Great Tribulation na mangyayari sa hinaharap. Kaya mas malaki ang posibilidad na magaganap ang pre-tribulation rapture dahil may secure muna tayong mga Church of Christ or Bride of Christ sa Ark na wala ding iba kundi sa piling ni Lord Jesus Christ na groom. Dahil ito ang isipin ninyo, kung mid-tribulation rapture sanang nangyari kay Noah ay kasama siyang lumalangoy sa baha bago siya pinapasok sa barko. O di naman, kapag post-tribulation rapture ay nagpalangoy-langoy muna siya sa span ng pagbaha sa mundo bago siya pinapasok sa barko at malaki ang posibilidad na namatay na siya. Pero pre-tribulation rapture ang nangyari dahil bago pa dumating ang baha ay nakasakay na siya at nasecure na siya sa loob ng arko. Revelation chapter 3 verse 10. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Ito ang isang tekstong malinaw na nagsasabing may ililigtas ang Bride of Christ or Church sa araw ng pagdating ng pagpapahirap sa buong mundo. Gawin din nating halimbawa sina Lot at ng kanyang pamilya. Genesis chapter 19 verses 12 to 16. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito dahil lilupulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa, kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na,
Pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, "Bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang 2 anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol ng lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito." Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Genesis chapter 19 verses 24 to 25. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira doon, pati ang lahat ng tanim. Kung kukunin naman natin ang pattern dito, ay hindi na lang basta-basta pinaulanan ng apoy ng Diyos ang Sodom at Gomora dahil naroon pa ang mga taong mahalaga kay Abraham na kaibigan niya. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos kaya mahalaga din sa kanya na iligtas si Lot na kamag-anak ni Abraham. Isaiah chapter 41 verse 8. Pero ikaw, Israel, na aking lingkod at pinili na mula sa lahi ni Abraham na aking kaibigan. Kung si Abraham ay kaibigan ng Diyos at nailigtas si Lot, paano pa kaya tayo na bride of Christ mismo? Kapag sinabi kasing bride of Christ ay co-heir ng groom, dahil nga ang bride at groom ay magiging isang katawan. Genesis chapter 2 verse 24. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Kaya ito ang dapat nating maintindihan. Alangan namang yung lalaki ay nasa ligtas na lugar, tapos alam niyang yung asawa niya ay nasa lugar na bobombahan. Agad-agad ba niyang bobombahan yung lugar na iyon kung naroon pa ang mahalaga sa kanya? Malamang hindi. Katulad ng nangyari kina Lot, hindi ba't sinabi na hindi pa sana aalis sina Lot ngunit hinila na sila ng mga anghel dahil naawa sila dahil alam nila ang mangyayari sa lugar na iyon. Dito ay gumamit sila ng force, katulad din sa rapture na ating pinag-uusapan. Aagawin o hihilain tayo pa itaas sa isang kisap mata, tulad ng paghila ng mga anghel kay Lot at sa mga pamilya nito paalis ng Sodom at Gomora. So ito nga po ang isang pattern kung paano nililigtas ng Diyos ang kanyang mga tao. Hindi man natin alam kung kailan ang pagdagit sa atin ng Diyos papuntang langit. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay mapaalalahanan tayo na dapat tayong laging handa at hindi matulad sa mga babaeng kinailangan pang magpunta ng bayan. Ngayon, kaya natin ito pinag-aaralan ay hindi para magkaroon ng condemnation sa kung sino ang mali at kung sino ang tama. Kaya ito ang pinakamahalaga, kaibigan, ang masagot ang mga tanong na ano ang stand natin kay Lord Jesus Christ ngayon? Anong relationship natin sa Kanya ngayon? Kung darating ba itong rapture na ito ay may malalim ba na rason para tayo ay mapasama sa rapture? Nasa estado na ba tayo na walang pagdududa na sa isang kisap mata ay bigla tayong kasama sa alapaap? Ikaw din lang ang makakasagot. Kaya bago pa dumating ang mga ito ay kilalanin pa nating lalo ang Lord Jesus Christ dahil sa Kanya lang tayo ligtas. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.